Isang mapagpalang umaga po mga kababayan, mga kaibigan, mga manggagawa sa ating Panginoon. Po'y bumabati sa inyo ng isang masayang buhay saan ka man ngayon. At narito po tayo pang mag-usap muli patungkol po sa salita ng Diyos. Kaya pahintulutan niyo po na ilang mga sandali lang po ay makapagbahagi po ako sa inyo ng mga aralin tungkol po sa salita ng Diyos. Wala po tayo ibang pag-uusapan dito kundi patungkol lang po sa salita ng Diyos. Meron po tayong pag-usapan na napaka-importante naman po ito sa atin para maintindihan po natin ang ating katayuan, ang ating kinalalagyan, ang ating buhay sa ating Panginoon Diyos. Kaya naway tulungan tayo ng Banal na Espiritu na maintindihan po natin yung ating mga pag-uusapan ngayong sandali, mga kaibigan, mga magulang, mga kapatid ko sa Panginoon. So, sige po, at mayroon lang po tayong babasahin na ilang talata dito po sa banal na kasulatan. Ito po ay palagi na po itong itinuturo at napapakinggan po natin. Kapag nabanggit po yung salitang born again, siguro alam na po natin yung teksto. Diba? Malaging may kinalaman dito si Nicodemo. Yan ang po talaga ang totoo sapagkat yan lang po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Babasahin lang po natin sa John chapter 3, umpisahan po natin sa 1 hanggang 7. Doon lang muna sa 7, pwede rin po natin idiretso yan. Sabi po rito, may isang lalaki nga sa verse 1, nga sa mga Fariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi. Take note po, no? Si Nicodemo, pumunta siya gabi, hindi po umaga. At sa kanya ay nagsabi, Rabay, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Verse 3, sumagot si Jesus sa kanyang sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, na hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may panganak ang tao kung siya ay matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. 7, huwag kang magtaka. Sabi ni Jesus, no? Kausap niya rito si Nicodemo. Sabi niya, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Kinakailangan ngang kayo'y ipinanganak na muli. Salamat sa salita ng Diyos na ito. Yan lang po ang ating pag-uusapan po natin patungkol po ba sa salitang ipinanganak na muli. Napaka-well known po kasi ang salitang ito. Sabi ng iba, ito raw po ay relihiyon. Yan, yung pagkakaintindi na pag sinabing born again, ano naman bagong relihiyon yan. Sabi ng iba naman, bagong sulpot. Sabi naman ng iba, sila raw ang tunay na born again. Yan. Dami pong usapin dito, nagkiklaim. Okay. Yan ba ay relihiyon? Yan ba ay bagong sulpot na relihiyon, sabi. Sige po, napansin po natin dito sa ating binasa na may kausap dito ang ating Panso Kristo.
Walang iba kundi si Nicodemo. Tingnan po natin yung pagkatao ni Nicodemo kung ito po ay isang tao na ordinary lamang na tao. Alam niyo po si Nicodemo isang tao na may pinag-aralan ito. Si Nicodemo ay kilala sa kailang lugar. Siya po ay isang Pariseo, isang pinuno ng mga Hudyo. Kaya kung ihambing daw natin itong si Nicodemo ay katulad dito ng mga obispo, no? Sino bang obispo sa buong Pilipinas, di ba? Si Tagle. Oo, sino ba mang humalili? Si Rosales dati, di ba? So, ayan, yan po yung mga inihantulad kung ang pag-uusapan po ay relihiyon. Si Nicodemo ay lumapit kay Jesus isang gabi. Tandaan niyo po, bakit kaya gabi at hindi umaga? Marami namang oras na dapat kausapin niya si Jesus kung gusto niya talagang makausap personal. Pero ito ay tinaon niya na gabi. Bakit kaya sa palagay natin mga kapatid, no? Kasi kung iisipin po natin, si Jesus sa pagkakilala nila ay wala ang pinag-aralan. Sa tingin nila kay Jesus ay mula maliit hanggang sa paglaki ay hindi man lang nakita na nag-aaral. Yan po ay mababasa natin yan sa John chapter 7. Tingnan po natin. Sa John chapter 7, ang talata po ay 15. No? Sa Juan 7, versikulo 15, ito po yung kanilang pagkakilala kay Kristo sa mga Hudyo at sa mga Pariseo, sa mga Iskriba. Sabi po rito, nagsipang gilalas nga ang mga Hudyo na nangagsasabi, paanong nakaaalam ang taong ito ng mga karunungan? Gayong hindi naman nag-aral kailanman. Kita niyo na po. Yun po ang kailang ang pagtingin nila, napakababa lang talaga, no? And the Jews marveled. Nagtaka sila. How knoweth this man letters having never learned? Ito sa wikang English po. Sa kalang pagkatanto, pagkakaalam, itong si Jesus, nasaksihan nila ang buhay niya, hindi po nag-aral kailanman. Ayan po ang sabi. Kaya ito po ang reason na baka bubulihin siya ng mga kapwa niya Hudyo, ng mga kapwa Pariseo, ng mga kapwa niya ng mga skriba, mga kaibigan niya. Minambuti niyang gabi siyang lalapit at magtanong. Alam niyo po yung tanong ni Nicodemo, sincere po siya. Hindi po ito tanong na kung saan ay parang nangiinsulto lang, nangungutya lang. Tanong na ibig niyang makatiyak na kapag tataka po sa buhay ni Nicodemo, bagamat siya'y guro ng kautusan, pero ang nakakalungkot, hindi niya alam kung paano po pumasok sa langit. Diba ba? Maraming tao ngayon na ganito ang kalang pagkakaalam. Oo nga, mayroong reliyon. Kilala nila ang Diyos. Kapag tinanong mo, kapag ikaw ba ay namatay, mayroon ka bang katiyakan na langit ang iyong patutunguhan? Ang malimit na sasabihin, hindi ko alam. Diyos lang ang nakakaalam. Yan po ang isa sa napakalungkot na nangyayari sa buhay ng tao once na hindi niya tiyak yung kanyang sarili. Kapag siya ay napumanaw sa mundong ito, wala siyang katiyakan. Si Nicodemo, gusto niyang makatiyak. Kaya dito po sa ating binasa, lumapit siya isang gabi dahil meron siyang kailangan kay Jesus. Ito ay napakasensitibong tanong ni Nicodemo kay Jesus. Kasi guro nga siya, no? Kung bakit sinabi kong guro, mga kapatid, babalikan natin ng John chapter 3. Dito po, no, sa ating binasa. Dito sa versikulo 10. Yan, tingnan niyo po kung bakit sinasabi ko na mayroon pong pinag-aralan itong si Nicodemo.
Nagtanong siya sa inakala nila na isang tao na walang pinag-aralan. Di ba? Napakaano naman niya, unfair naman. Ako, may pinag-aralan, magtatanong ko sa walang pinag-aralan. Para bang minamalit ko yung sarili kong kakayanan. Parang ganun ba kung ang titig natin? Pero hindi yun ang tinignan ni Nicodemo. Ang tinignan ni Nicodemo, kilala niya kung sino yung kausap niya. Yan po dapat natin maintindihan. No? Kilala mo kung sino yung taong kausap mo na pinagkakatiwalaan mo. Na alam mo na siya ang makasasagot sa tanong mo. Sa versikulo 9:10, tingnan mo, sabi rito. Sumagot si Jesus at saka niya sinabi, ikaw ang guro sa Israel. Kaya nga, teacher of, ano ito, no? Master of Israel, sabi rito. At hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito. Bakit kaya sinabi rito ng Panginoon Kristo? Tingnan po yung conversation ng dalawa. Bago natin bibigyan yung linaw na kung bakit kailangan pala sa tao na ma-born again. Hindi ako nangungusap na mayroon kang inaaniban na anumang reliyon, anumang sekta yan. Kaibigan, tandaan niyo po, si Jesus mismo ang nagsasalita rito at hindi tao. Gaya ng pagtatanong ni Nicodemo sa ating Panginoon Kristo. Kaya siya gabi lumapit dahil yung ego. Teacher ako, magtatanong ko sa tao na inakalang walang pinag-aralan. Kaya ganun po. Ngayon ito po yung tanong ni Nicodemo sa ating Panginoon Kristo. Take note mga kapatid. No? Sabi ito sa versikulo 2, ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi. At sa kanya ay nagsabi, Rabbi o Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos. Ang pagkakilala ni Nicodemo kay Jesus ay hindi po ordinary lang na tao, kundi ang sabi niya, guro. Inabasa natin kanina, hindi nag-aral. Paano siya maging guro na katulad ni Nicodemo? Pero tinawag siya ni Nicodemo na isang guro na nagbuhat sa Diyos. Mataas po ang pagkakilala ni Nicodemo kay Kristo. Hindi niya minamaliit. Nakilala niyang lubusan si Kristo kung bakit siya lumapit at nagtanong at tinawag pang guro. Diba? Ibig sabihin dito, si Nicodemo, hindi niya pinagmamalaki yung kanyang posisyon. Ibinaba niya. Kaya dito natin makikita, once na ang ibinababa mo ang iyong ego, ang iyong pride, makikilala mong lubos si Kristo. Pero once na hindi mo ibinababa ang pride mo at tinitignan mo yung sarili mo na ikaw ay magaling na tao, may pinag-aralan ka, hindi mo makikilala kailanman si Kristo. Ganyan po ang nangyari kay Nicodemo. Binaba niya ang kanyang sarili, nakalapit siya kay Kristo. Nagtanong. Diba? Napakagandang pangyayari sa buhay ni Nicodemo. Mismo yung tao na kanyang pinagtatanungan, siya lang po ang tanging makakasagot sa kanyang matagal ng katanungan sa buhay niya, hindi masasagot ng sino mang tao. So sabi po niya, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Napakataas talagang tingin ni Nicodemo, no? Hindi po ito sasabi ng isang tao na mayroong tingin sa sarili niya na ay pinag-aralan siya, may tinapo siya. Hindi niya masasabi ito eh. Kung hindi niya ibababa yung kanyang ego, yung pride. Okay. Dito sabi sa verse 3. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng karayaan ng Diyos. Ito po yung napakagandang talata, no? Pinakasentro ng kailang pag-uusap dito, yung pagiging born again. Kaya nilalit-light yung salitang born again. Anong reliyon ka? Diba? Born again ay bagong reliyon. Yan yung mga tao
na hindi nakakaunawa at hindi nakakaintindi ng kahalagaan ng salitang born again. Ayan. Tignan po natin ngayon mga kapatid, no? Sabi ni Jesus, maliban daw na ang tao ay ipanganak na muli, hindi siya makakita ng karera ng Diyos. Bakit kailangan ang tao ay ipanganak na muli? Diba mga kapatid? Gaya ni Nicodemo, guro ng Israel, isang Pariseo, may katungkulan sa kanilang lipunan, nagtuturo ng kautusan, pero nakakalungkot, hindi tiyak yung kanyang sariling kaligtasan. Marami pong ganyan, hindi alam. At tama yung ginawa ni Nicodemo. Lumapit siya kay Kristo at hindi siya lumapit kahit kanino. Dahil alam niya, kung lalapit siya sa iba, wala rin kasagutan doon. Puro ang kaisipan niya, limitado lang. Pero tama yung ginawa niya, lumapit sa kay Kristo dahil ang kaisipan ni Kristo ay hindi limitado. At tinawag niya ng guro. At meron pa siyang sinasabi na yung ginagawa ni Kristo, kung wala sa kanya ang Diyos, hindi mangyayari ang bagay na yan. Maliban na kung suma sa kanya ang Diyos, ay sabi ni Nicodemo. Alam mo, ito po ang sagot ni Jesus. Maliban na ang tao ay hindi ma-born again, he cannot see the kingdom of God. Ang ano lang po rito mga kapatid. Ano man po ang ating katayuan, inaaniban na sekta ng iyong reliyon, once na ikaw ay hindi na ipanganak na muli, wala ring palang kabuluhan. Tandaan po natin ito mga kapatid. Kahit sabihin pang siya membro sa isang malaking iglesia na yan, kahit siya po ay isang ginagamit sa iglesia na yan, pero kung hindi ka na born again, wala ring kabuluhan. Ang pagiging born again hindi membership. Ang pagiging born again ay hindi po ito isang katungkulan. Ang born again po ay hindi po ito isang bagay na gawa lang ng tao. Mababasa po natin sa Biblia ang kahulugan po na ito. At ang pagiging born again, hindi ito kagustuhan natin. Ito po ay kagustuhan ng Diyos. Tandaan niyo po mga kapatid, dito po mababasa natin sa John chapter 1. Ayan. Ang talata po rito ay 13. Ito po ang pagkasabi mga kapatid. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo. Ayan. Sino yung mga ipinanganak na hindi sa dugo? Ni sa kalooban ng laman. Pag hindi sa kalooban na, ito yung physical body natin. Diba? Lahat naman ng tao sa mundong ito ipinanganak sa laman. Diba? Sa magulang natin, iniluwal tayo. Kaya nga mayroon tayong celebrate na birthday dahil inaalala natin yung kapanganakan natin. Kung kailan ka ipinanganak, di ba? Nagdiriwang sa kanyang kapanganakan. Yan po isang patunay na tayo'y nanggaling sa ating magulang. Yung nanay mo, galing din sa magulang niya. Yung magulang niya, galing din sa magulang niya. Kaya may pinanggalingan. Diba mga kapatid? Yan po ang sinasabing ipinanganak tayo sa laman. Na mga hindi ipinanganak sa dugo ni sa kalooban ng laman ni sa kalooban ng tao. Kaya po yung usaping born again na binigkas ni Jesus Christ, hindi po ito kalooban ng tao. Hindi ito kagustuhan ng sinuman ng reliyon. Kundi ito po ay kalooban ng Diyos. Sabi rito, kundi ng Diyos. Kaya maliwanag po mga kapatid, no? Tandaan po natin. Ang born again po ay ito po ay pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Yung espiritu ng tao at ang espiritu ng Diyos ay magkakonekta. Yan. Once na ang tao ay hindi nakakonect yung kanyang espiritu at ng espiritu ng Diyos, kailanman hindi siya maboborn again. Bakit po? Ito po ang ating makikita. Sinasabi ko nga, ang tao ay mayroong tatlong bahagi. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Mababasa po natin yan sa unang Tesalonica, Kapitulo 5. Dito po,
Babasahin po natin mga kapatid. Unang Tesalonika, ano ba? Babasa tayo ha. Versikulo 23. Ayan. 1 Thessalonians chapter 5, ang talata po ay 23. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan. Take note mga kapatid, no? Bantayan niyo po yung words na binanggit, binasa. Sabi rito, pakabanalin kayong lubos ng Diyos. Sinong Diyos? Yung Diyos ng kapayapaan. Ang ano pong pakabanalin? Yung una, espiritu. Pangalawa, kaluluwa. Pangatlo, katawan. Yun po ang kinakailangan magiging banal, yung tatlo. Hindi po pwedeng maghiwala yan. Ingatang buo. Hindi po ingatan yung isa lang. Ingatan yung dalawa. Kundi ingatang buo yung tatlo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan nyo po, no? Pinag-iingat yung tatlo. Kung sakaling darating si Kristo, makitaan na walang kapintasan. Ngayon binanggit yung una, espiritu. Paano ba ma-born again ang tao? Hindi po ito gawa ng tao, kundi may connection po ito mga kapatid. Gaya po nating mababasa mga kapatid dito sa Korinto. Ayan. Sa unang Korinto, meron po tayong mababasa, Kapitulo 2, no? Kung ay mamarapatin po nating babasahin ito. Ito po sa aking Biblia, King James po ito. Pag-uusapan lang po natin mga kapatid, di ba? Sabi ko nga sa iyo, mag-uusap lang tayo. Wala naman tayong diskusyon dito. Kapitulo 2, ang talata po ay makikita niyo po rito. Versikulo 12. Yan. Sa inyong Biblia mga kapatid na makikita po. Sabi rito, ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan. Sabi ni Pablo, ang ating tinanggap yung hindi yung spirit ng sanlibutan, kundi ang ano ro pong tinanggap natin, yung espiritong mula sa Diyos. Kaya nga sinasabi ko, yung espiritu ng tao at yung espiritu ng Diyos kailangan magka-connect yan. Para dito po masasabi natin ikaw nga ay may relasyon, may tunay na ugnayan sa Diyos. Tingnan niyo yung mga taong walang connection sa Diyos. Diba? Makikita na po natin yan. Kapag walang connection siya sa Diyos, ang buhay niya ay magulo. Ang buhay niya ay punong-puno ng bisyo. Ang buhay niya ay punong-puno ng kasalanan. Bakit? Dahil hindi nakakonek sa Diyos. Kita niyo po? Kaya yung espiritu na yon, yun po ang magkukonek. Hindi po yung kaluluwa, hindi po yung katawan. Yung espiritu po, yun po ang magkukonek sa espiritu ng Diyos, sabi rito. Kundi ang espiritong mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad sa Diyos. Sa 13, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. So yan po ang makikita natin. Kailangan magkakunik. Dahil kung hindi nakakunik yung Espiritu natin, na ito yung Espiritu na sa ating katawang ito, pag wala pong connection sa Espiritu ng Diyos, ang buhay niya ay talagang magulo. Masama ang ugali ng tao. Namumuhay pa rin siya sa espiritu ng sanlibutan, nga sinasabi rito. Hindi ang espiritu ng sanlibutan. Ano ba yung mga espiritu ng sanlibutan, mga kapatid, kung ating mababasa? Napakalinaw po sinasabi sa Galatians. Ito po yung pag-uugali na makikita natin sa mga tao na pag wala ka pala kay Kristo, ito yung ugali na
ginagawa ng karamihan ng tao na walang pagkakilala kay Kristo. Dito po sa Galatians, mga kapatid, ati pong bibigla na ng linaw, no? Dito sa Galatian, ang kapitulo ay 5, at umpisan din po natin at sa versikulo 19. Ayan. Sa King James po ito aking mababasa. Magandang umaga po, Brother Buboy Binisisto. Thank you for watching po. Sabi rito, at hayag ang magawa ng laman sa makatwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan. 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo. Dito po dire-remind tayo ni Pablo sa kanyang mga sulat. Sabi niya, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ito po yung makikita nating pag-uugali sa mga taong walang koneksyon sa Diyos. Yung espiritu niya hindi nakakonect. Kaya yan po sinasabi. Kaya nga kapag hindi nakakonect yung espiritu ng tao at ng espiritu ng Diyos, hindi siya maboborn again, mga kapatid. Alam niyo po, ito po ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2. Yan, babalik tayo sa unang Korinto, mga kapatid. Kapitulo 2, ang talata po ay 14. Verse 14, sabi rito, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Kaya ngayon sinasabi ko, dahil once na ang tao, yung Espiritu niya at yung Espiritu ng Diyos hindi nakakonect, ang sabi rito ng Biblia sa Efeso, no? Kung ating mababasa ang Ephesians chapter 2, makikita rin Colossians chapter 2, makikita natin yung word na salitang patay. Bagamat buhay sa physical, ngunit patay sa espiritu. Bakit? Dahil hindi nakakonect yung kanyang espiritu sa espiritu ng Diyos. Kaya ito po ang mangyayari sa kanya. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng espiritu ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kanya. Kaya yung mga taong walang alam sa salita ng Diyos, dahil patay nga sila, pilosopo yan. Magaling lang yan, mangutya, mamilosopo, kasi hindi nga nila alam ang salita ng Diyos. At sabi rito, at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ang liwanag po, di ba? Makikita natin ang mga tao, kahit anong share mo, parang wala lang sa kanila. Kasi patay nga eh. Di ba? Makita na kayo ng patay na tao. Sampalin mo man yan, hiwa-hiwain mo, hindi gagalaw yan. Hindi yan lalaban. Bakit patay nga eh? Di ba? Walang pandama eh. Yan ang ibig sabihin ng patay. Pumunta kayo ng morgue. Suntukin mo yung mano. Hindi babangon yan para makipagsuntukan. Patay. Yan po ang makikita natin, isa sa larawan natin, taong patay. Pag ang tao patay sa espiritu, kahit anong bahagi mo ng salita ng Diyos, hindi tatala bakit patay nga eh. Diba? Yan yung po ang isang tendency. Kaya maraming tao ngayon patay sa espiritu na hindi nakakaalam ng salitang born again. Para sa kanilang born again, bagong sekta, bagong reliyon, bagong sulpot. Kasi mangmanga eh. Hindi nga alam yung salitang born again eh. Na hindi nila alam yung born again ay yung sa bibig mismo ni Jesus Christ. Ito yung command. Except a man be born again. Utos yan ni Kristo. Ibig mong pumunta ng langit, kailangan mong ma-born again, kaibigan. Huwag mong ipagmamalaki ang reliyon mo. Ang reliyon ng tao hindi makapagliligtas sa tao. Maliban na kung siya ay walang tunay na relasyon sa Diyos.
Yan po ang pinandigan po natin sa salita ayon sa binanggit po ng mga talata ng ating binasa. Tignan po ang sabi po ni Santiago sa James chapter 1 verse 18. Ito po ang ating mababasa. Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Take note mga kapatid, no? Sa kanyang kalooban, ipinanganak tayo sa pamagitan ng salita ng katotohanan. Ito yung salita na ang nagpapa-born again sa tao once na tinanggap niya yung salita ni Kristo. Kasi yung born again kasi mismo sa bibig ni Kristo nang galing. Tingnan mo, separate po yung sinasabi ni Jesus. Yung ipinanganak daw sa laman at yung ipinanganak sa espiritu magkaiba. Kita nyo po, babalik po tayo sa John chapter 3. Sige po, babalikan po natin ang Juan, kapitulo 3, at ating pong makikita rito sa talatang ito, no? Sabi rito sa versikulo 6, kung ulitin po natin sa sinabi mismo ni Jesus Christ, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Kita nyo na po, tayo ipinanganak sa laman. Wala naman pong talagang, debate, discussion yan, di ba? Lahat naman tayo, maliban kung ipinanganak ka sa kabayo, ayun, talagang kabayo ka. O pinanganak ka ng baboy, ay talagang baboy talaga. Pero hindi tayo pinanganak sa hayop. Ipinanganak tayo sa tao galing. Diba? So, ibig sabihin, ito yung laman. Ito yung physical body natin. Pero, hindi pa po siya ipinanganak sa espiritu. Mayroon pa pong binanggit si Jesus at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Ang tanong paano? Paano ako maipanganak na muli na sinasabing ipinanganak sa espiritu? Yan yung ang sinasabi ko, yung espiritu natin, yung espiritu ng Diyos, kailangan magkakaroon ng connection. Ibig sabihin, magkaroon ng connection, yung relationship between God and man. Sino pong gumawa niyan mga kapatid? Yung ikinunik tayo. Alam mo, ito pong mababasa natin sa Timothy. Ito yung sinasabi ni Paul. Dito, tingnan niyo po kung sino po yung nagko-connect sa atin. Ito po. Dito po sa Timothy, ating po makikita. 1 Timothy, kapitulo po ay 2, no? Ang talata po ay 5. Ano pong sabi rito? 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos. Meron palang mediator, meron palang namamagitan between God and man. Sino kaya to? Sabi rito, at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kaya po, siya po ang namamagitan para ma-connect tayo sa Diyos at yung espiritu natin. Kita niya na wala pong reliyon na makakakonek dyan. Wala pong sinabi, itong sekta nito, ito rin yung una, 3 AD nagsimula. Mali po kasi nungalingan. Paano maging 33 AD? Hindi naman nagtayo si Kristo ng reliyon at wala naman siyang itinayo kahit mga apostol. Kiniklaim lang nila, di ba? Hindi po reliyon ang makakonek sa Diyos at sa tao. Kahit na anumang membro ka naman ng lahat ng reliyon, maliban na ang tao hindi ma-born again, wala ring kabuluhan ang kanyang reliyon. Bakit? Mismo mayroon ng guide si Kristo kung paano ibig ng tao mapunta ng langit, kailangan ma-born again, kaibigan. So, napakasimple lang po. Napakadali lang naman ang ipapagawa sa atin ng Diyos. Kailangan magkaroon tayo ng connection sa Diyos. Kaya nga, iba yung ipinanganak ka sa laman, kasi nagbe-birthday ka dyan Diba? Pag sa physical ka pinanganak, diba? Sineselebrate mo yung birthday mo, hahanda ka, may cake, diba? May lubo, no? May turotot pa, kung mga bata yan, no? Tamang handa yan, puro spaghetti, no? Pansit. Yan naman karaniwan talaga pag nagbe-birthday. Pag matatanda naman, ay kung masagana ka, may lechon, no? At may alak talaga. Hindi pwedeng nawawala yung mga alak na yan Yan ang pagsiselebrate nila pag nagbe-birthday, di ba? Inaalala nila yung kapanganakan nila. Pinagdiriwang nila, tapos nag-iinuman sila, puro lasing na,
Sila na rin nag-aaway-away. Yan ang birthday ng tao. Yan ang laman, di ba? Kasi wala nga kay Kristo yan. Wala silang ugnayan sa Diyos. Tapos mag-away-awayan, ayun, nagpapatayan na, nagdidimandahan na. Ayan. So, yan ang ugali ng tao. Dito, iba yung sinasabi ni Jesus sa Espiritu. Kailangan mababago yung ating kaloob-looban natin. Alam mo yung magbabaguhin ng Panginoon? Yung ating puso Yung ating espiritu, yung ating kaluluwa, at ang laman. Di ba nabanggit sa 1 Thessalonians chapter 5? Na ingatang buo yung tatlo, hindi po yung isa. Hanggang sa kanyang pagbabalik, makitaan tayo na malinis sa harapan ng Diyos. Yan pong ibig sabihin doon. Kaya kapag ikaw ay mayroong ugnayan kay Kristo, kapag tayo po ay mayroong tunay na pag-ibig kay Kristo, talaga, no? Ito kasi ang mababasa natin sa pangalawang Korinto, mga kapatid. Ito, malipit na po natin binabasa ito sa ulado na ito ng iba. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Tingnan niyo po. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Napakaganda pong talatang ito, mga kapatid. Ito po'y nagpapatunay kung sino nga ang nakay Kristo at yung sino ang hindi kay Kristo. Alam niyo po, madali pong malaman natin Ikaw ba talaga ay nakay Kristo o hindi? Check mo yung sarili mo, kaibigan, kapatid. Ito lang naman po ang sabi dito na sa sulat ni Pablo. Kaya't kung ang sino man nakay Kristo, magtatanong tayo, sinong nakay Kristo? Taasan ng kamay. Di ba? Kasi gusto nga nila kay Kristo Wala namang gusto kay Satanas. Tatanong tayo, sinong gusto kay Satanas? Walang tataas ang kamay. Di ba, mga kapatid? Kaysa simbahan po ninyo, sabihin ninyo. Sino ang gustong sasapi kay Satanas? Walang iimik dyan. Ayaw nila kasi kilala nila si Satanas masama, di ba? Pero hindi alam ng tao, yung ugali niya, nilukuban na siya ng kapangyarihan ni Satanas. Pero pag sinabi mong sinong kay Kristo, taasan ng kamay. Sino ba namang ayaw kay Kristo? Kilala natin si Christ, di ba? Pero ito po yung sabi ni Pablo, sino mang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ito pong liwanag po, mga kapatid. Ngayon sasabihin mo na kay Kristo ka, pero ugali mo luma. Pag sinabing bagong nilalang, nagpapatunay na ikaw nga ay binago ni Kristo sa pamagitan ng salita ni Kristo. Si Kristo pa rin ang ating pinag-uusapan. Di po ba, mga kapatid? Hindi reliyon. Kaya huwag nating ipagmamalaki ang reliyon mo. Kahit anumang reliyon yan, kahit na anumang klaseng sekta ng reliyon yan, ngunit kung wala kang ugnayan kay Kristo, wala pong kabuluhan ang reliyon mo na yan. Maraming reliyon yan, di ba? Minamaliit si Kristo, hinahamak si Kristo, ibinababa si Kristo'y tao lamang, si Kristo'y propeta lamang. Ganun po ang pagkakilala na kay Kristo. Napakababa ang tingin. Parang paningin ng mga Pariseo noon, ng mga Hudyo noon, ang tingin nila, si Kristo'y walang pinag-aralan. Ganun kababa. Di ba? Pero alam niyo po, si Kristo laging sentro ng usapin na ito. Bakit? Sabi po sa sulat ni Pablo, ang sino man nakipag-isa kay Kristo. Ngayon, sinong nakipag-isa kay Kristo sa inyo dyan? Taas mo nga ang kamay mo, hindi ko man makikita. Kung inakala mo na ikaw ay na kay Kristo, ito po ang makikita sa atin, bagong nilalang. Paano po yung sinabing bagong nilalang? Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Ano ba yung dating bagay? Yan yung mga old Adamic life. Yung ating masamang ugali natin, diba? Masamang buhay natin. Kung ikaw ay magnanakaw, ikaw ay isang sinungaling ka, isa kang basta ang sama mong tao. Ngayon, babasa ba tayo ng talata? Sige, babasa lang tayo sa Korinto. Para ma-clear natin yung sinasabing ugali na hindi maganda. Sa 1 Corinthians, ating pong mababasa rito. Mga kapatid, sa unang Korinto, no?
Ang talata po, ang chapter po ay dito po sa versikulo chapter 6. Ayan. Okay, chapter 6 po. 1 Corinthians chapter 6 versikulo 9. Ayan. Tingnan niyo po ha. Hanggang 10. Ayan. Chapter 6 verse 9 to 10. Hindi ba ganyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Ayan, pag sinabing mananamba sa Diyos-Diyosan, daming defensive dito. No? Ayaw lang tanggapin eh. Ni ang mga mangangalunya. Ayan, take note yung sa mga babaero, no? Mga babaero diyan, no? Mga ngalunya ang binanggit eh. Ni ang mga nang bababae, ayun, kiniklear na ni Pablo, no? Sinabi ko lang kanya mga ngalunya. Ito, mga nang bababae. Yan, kayo na po nakakaintindi niyan. Ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Tapos kilay na naman yung LGBT nito. Nakasulat po yan, hindi po yan galing sa salita ng tao. Tanggapin po natin, nakasulat eh, di ba? Sabi ito, ni ang mga mapakiapid sa kapwa. O, sino ba yung kapwa? Lalaki, pareha silang gender. Tapos masasaktan, against ka, ay galit ka sa Diyos kung ganun pala, nakasulat ngayon, ayaw maniwala sa Biblia dahil tinatamaan tayo. Mali nga po. Paano mo masabing binago na kay Kristo ka? Ito po yung nagpapaalala sa atin na itong mga ugali na ito hindi magmamana kailanman ng kaharian ng Diyos. Di ba meron ngang sikat dyan eh, no? Feeling babae, mukha namang lalaki talaga. Kahit anong iba ng buhok niya. Di ba? Ang lakas ng loob. No? Parang gender. Tama rin sila sabi ni Pacquiao noon eh. Mga asal talaga eh, di ba? Oh, mayroon nakasulat diyan, asal hayop. Yang hirap kasi sa mga tao pag tinatamaan ng salita ng Diyos, hindi na maniniwala. Yan ang mali. Gusto mong mabago? Gusto mong magkaroon ng makatiyak ng kaligtasan, gusto mong punta sa langit, pero ayaw mo namang sunod sa utos ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, ang sino mang nag-ipagsa kay Kristo ay bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao. Ano ba yung old Adamic life? Ito yung mga kasalanan na ginagawa ng tao. Nabanggit natin. Sabi po pa rito sa versikulo 10, ni ang mga magnanakaw. Oh, sino pa ba yung magnanakaw? Lahat po to, general ito, no? Oh, tanong natin yung mga congressman. Tanong natin yung mga senador. Oh, sino ba yung magnanakaw? Pati nga yung mga komunista, galing magsasabi, di ba? Sila rin magnanakaw rin yan eh. Kaya wala pong honest na tao. Maliban na kung wala siyang Kristo sa buhay niya, tiyak yan, magnanakaw yan. Magnanakaw ng kaligayahan, magnanakaw ng kapayapaan, magnanakaw ng pananampalataya. Yan ang ugali ni Satanas. John chapter 10 verse 10. Naparito si Satanas para pumatay, magwasak at sumira. Ang ina-identify ni Kristo na si Satanas magnanakaw. Di ba? Basahin niyo po sa inyong Biblia. Yan po ang tama. Nagbabasa lang po tayo, nag-uusap ng katotohanan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim. Alam mo yung sakim? Gusto niya siya lang ang mayor, gusto niya siya lang yung congressman, wala nang halili, kung may halili, pamilya pa rin. Yan ang kasakiman sa kapangyarihan, di ba? Nangyayari na yan. Gusto niya siya lang sikat, gusto niya siya lang ang kilala sa kanilang bayan, sa kanyang lipunan. Ganyan po umiiral sa mundong ito. Gusto niya yung bansa niya, siya lang yung makapangyarihan. Diba? Yan, dami na ngayon, di ba? Papagandahan ng mga pandigma, pangyera, papalakasan sila kasi gusto lang sila yung super power. Di ba kasakiman yan? Ni ang mga manglalasing, ayun naman yung mga lang, binanggit na basa lang yan ha mga kapatid, tandaan niyo po, hindi po ako nagpe-personal, binasa lang natin to. Manglalasing, mga palahubog, di ba? Mga manglalasing na binanggit dito. Yung mga may narinig ako mga lasinggero hindi naniniwala, nabanggit yung lalasing.
Nung binasa natin yung mga iba, naniniwala. Pero nung mabanggit yung mga lalasing, hindi na naniniwala. Kasi tinamaan kasi. Mali po, kung gusto mong mabago ang buhay mo, tanggapin mo yung salita ni Kristo. Diba? Bagong nilalang eh. Ngayon, kung nandito pa sa atin yung ganitong ugali, paano mo masabing bagong nilalang? Kaya ang sabi nito, ni ang mga mapagtungayaw. Ito yung walang pagkakilala sa Diyos eh. Yung mapagtungayaw. Yung mga mahilig manlait. No, mahilig manglait. Yung mga pilosopo na wala namang alam. Ang galing lang yung mamilosopo. Ni ang mga manglulupig. Itong mga manglulupig na ito. Diba? At ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Tingnan niyo kapatid yung binanggit ko kanina. Binanggit ni Pablo ito, ang kausap niya rito ay believers. Ang ganitong mga klase na pag-uugali na ating nabasa, ito yung mga tiyak na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero ako'y nalulungkot dahil ang sinabihan pala rito ni Pablo ay mga believers. Bakit? Sa versikulo 11. Tingnan niyo po, doon pa rin sa chapter 6 verse 11. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Tingnan niyo po, meron pala mga Christian o believers din doon na mamumuhay ng ganong ugali. Ganyan daw ang ilan sa inyo eh. Hindi naman lahat. Iilan lang. Yan po ang isang nakakalungkot. Sa panahon ni Pablo, problemado talaga si Pablo sa iglesia ng Corinto. Mga compromised Christian. Magaling na yan si Pablo magturo pero namroblema siya dahil sabi niya, ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo. Di ba nahugasan na kayo? Tinanggap nyo na si Kristo. Bakit namumuhay pa rin kayo ng ganitong mga bagay na hindi kaya-aya sa harapan ng Diyos? Binanal na kayo, nangahugasan na kayo. No? Sabi ito, binanal na kayo. Ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Binanal na kayo, nugasan na kayo, pero bakit ganun pa rin ang karakter ninyo? Alam nyo ba na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang magalitong pag-uugali? Yan po ang sinasabi ni Pablo. Kaya nga, kung ikaw ay nagsasabing na kay Kristo ka, prove sa sarili mo na ikaw ay nabago nga. Wala nang dating pagkatao, ngayon ay naging pawang, naging bago. Amen. Diba? Kung ikaw ay palamura, hindi ka na palamura. Ang yung lumalabas sa bibig mo ay puro praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, ayan lang po mga kapatid, di ba? Napaka simple lang naman yung salitang born again, di ba? Sa gusto na sumusunod kay Kristo, madaling gawin. Pero sa mga ayaw sumunod, mahirap gawin. Gusto mo ng langit? Hindi po membership sa church. Yung relasyon lang po natin kailangan. Di ba? Nakita natin ang pagiging born again ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Na kung nakala mong ikaw ay nakay Kristo, pakita mo sa buhay mo na ikaw nga ay nakay Kristo. Maging masigasig ka, maging masigla ka. Alam mo sa panahon ngayon mga kapatid, na kailangan yun na pahinahina ka eh. Kaya masabi na sa isang kanta, hindi na uso ang mag-backslide. Kasi pag nag-backslide, talo ka rin eh. Lugi ka eh. Hindi na uso yung pakapoy-kapoy. Kaya nga si Pablo, laging inuulit niya dito sa mga kapatid. Romans chapter 12. Ito po ay pangungusap niya sa mga mananampalataya. Ang talata po rito ay makikita natin. Sa versikulo 11. Romans chapter 12 verse 11. Ito po. Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Sinasabing tamad. Maninga sa espiritu. Mapaglingkod sa Panginoon. Ang kausap niya rito, yung mga believers na patamad-tamad ba? Diba? May mga Christian talaga na okay na, Christian sa matawag. Wala na siyang gagawin, wala siyang responsibilidad. Basta magsimba siya, gusto niya, o hindi, gusto niya rin. Ganun ba? Alam mo, hindi yan ang tamang Kristiyano eh. Madaling maging tao
mahirap magpaka-Kristiyano. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po sila sabing bininyagan ka, Christian ka na. Ano ka maging Christian? Kung ikaw ay barumbado, lasinggero, yung binanggit sa Korinto kanina, si Kristo ba ganon? Ano bang buhay ni Kristo noon? Dapat ganon. Ikumpara mo yung sarili mo kay Kristo. Dahil siya nang po yung pinakasentro ng usapin na ito. Siya po yung nangangako sa atin ng buhay na walang hanggan. Siya po yung nagsasabi sa atin na lumapit tayo sa Kanya at bibigyan ka ng kapahingahan. Wala nang iba, si Kristo lang po. Di ba? Di naman sinasabi niya, tinuturo niya doon, pumasok kayo sa reliyon na yan, ligtas kayo. Umanib kayo sa reliyon na yan, ligtas kayo. Wala nang pong ganon. Ang sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin. Lahat ng napapagal na bibigat ang luba, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mariin niyang sinabi ito, mga kapatid. Talagang mariin niyang sinalita ito na wala ng ibang lalapitan maliban siya lang po. Kaya kung hindi pa makilalang lubusan si Kristo, ngayon na po ang panahon, lumapit tayo kay Kristo. Sabi nga ni Pablo, kung napakinggan mo ang tinig, huwag mong pagmamatigasin ang puso mo. Hebreo po, makikita natin sa Hebreo chapter 3. Ito po. Atin pong mababasa bago po tayo magtapos. Sa versikulo, dito po, no? 15. Yan. Hebreo 3, verse 15. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi. Yan, take note mga kapatid ha. Ang kausap ni Pablo rito, mga believers. Kung ikaw ay believers ka ni Kristo, talagang sympathizer ka, ay talagang debutante ka kay Kristo, sabi rito, pinalalahanan tayo. Huwag tayong maging tamad, huwag tayong paisi-isi lang. Habang may buhay pa tayo, ipagamit mo na kay Kristo. Magsumika po tayo. Kaya ang kaharian ng langit, hindi po basta-basta yan. Alam mo kung sino lang ang karapat dapat doon? Yung mga taong handang magtiis, magsakripisyo, handang mamatay para kay Kristo. So yan po mga kapatid. Huwag mong isipin na kay Kristo ka na, okay na yan. Kahit na minsan ka lang dadalo, minsan ka lang magbasa ng Biblia, minsan ka lang manalangin. Wala pong ganun eh. Kailangan habang may buhay ka pa, may lakas ka pa, paggamit na natin sa Panginoon. Amen. Sabi nga sa Biblia sa ibang mga talata, magpagpuyat kayo at magsipanalangin. Yung pagpupuyat, yung pagtitiis natin. Yung prayer, dahil ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Amen. So, ayan po. Kaya salamat sa oras na ito, no? Hindi na natin pakahabain pa. Magpapaalala na po tayo. Para refreshing lang po, no? Baka nakakalimot na po tayo. Kaya kung hindi pa tinanggap si Kristo, kaibigan, magsisi ka na yung kasalanan. Ang unang hakbang para ikaw ay ma-born again, repent. Pagsisisi po ng kasalanan. At pagtalikod sa kasalanan. Ito po ang mababasa natin sa aklat po ng Gawa. Sa Book of Acts, no? At mababasa po natin dito sa talata na sinasabi rito ni Apostol Pedro sa versikulo 19 ng Gawa, Acts, Book of Acts chapter 3 verse 19. Kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harapan ng Panginoon. Kaya po, binanggit dito yung pagsisisi. Bakit po? Dahil tayo po ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Wala pong matuwid sa harapan ng Diyos, lahat tayo nagkasala. Nangangailangan tayo ng pagsisisi. Yan po ang unang susi upang tayo ay ma-born again.
pagsisisi at, sabi rito, pagbabalik loob sa Diyos. Kung ginawa mo na yan mga kapatid ng pagsisisi sa mga oras na ito, ng taos sa puso, makikilala mo talaga lubusan si Kristo. Tapos yan, makinig ka ng mga aral patungkol sa salita ng Diyos. Magsuri ka, yan po ang ibinigay sa atin ng karapatan para lalo mong lubusang makilala si Kristo. Makinig ka sa mga aralin tulad na ito at magtanong ka. Kaya sa atin po ay pwede po tayong magtanong, open po tayo, wala po tayong nililihim, hayag po tayong nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, at kung ibig mong tumanggap kay Kristo, sundin niyo po ang prayer na ito, sasamahan ko po kayo sa isang maiksing panalangin lang po mga kapatid. Sabihin niyo po, Panginoong Hesus, ako'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po na ako isang makasalanan. Humingi po ako ng pagpapatawad sa iyo. Ako'y naniniwala na ikaw ay namatay at nabuhay na magmuli dahil sa aking makasalanan. Itala mo, Ama, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Simula po ngayon, ako'y susunod sa iyo at maglilingkod sa iyo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Kristo na ikaw na aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Amen and amen. Kung sinunod po yung prayer na yan mga kapatid, sabi ng Biblia, ikaw na ay kabilang sa anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. Sabi ron, datapwat ang sinuman sa kanya ay tumanggap, ay pinagkaluban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Amen. Kaya hindi pala lahat ng tao anak ng Diyos. Yaon lamang tumanggap, sumunod sa kalooban ni Kristo. Sila ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ayan po, kung sinunod mo yung prayer na yon, bahagi na po tayo sa pamilya ng Diyos. Kaya salamat po mga kaibigan, mga kababayan, saan ka man dako naroroon. Saang bansa ka man naroon, saan inaabot po ng internet na ito. Kaibigan, tandaan niyo po, mahal ka ni Kristo. Mahal ka ng Diyos. Sino ka man, anong lahi ka man. At kung saan parte ka ng mundo, hindi tayo magkita-kita sa mundong ito. Tandaan niyo po, sana magkita-kita tayo sa langit. Maraming salamat po at muli isang mapagpalang araw po sa inyo. At naway patuloy tayong maging masaya. Maglingkod tayo sa Panginoon. Hindi ka talo kapag naglilingkod ka kay Kristo, ikaw ay laging panalo. Kaya ngayong oras na ito, nagpapasalamat ako sa isang opportunity na ito na binigay sa atin ng Panginoon na mapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Hindi lang po tayo sa pangsimbahan, hindi lang po tayo sa pangkalsada, maging saan man. Katulad ng internet ito, buong mundo ang nakasubaybay at nakakita. Kaya salamat po sa inyong pagtitis, pagtatiyaga sa akin sa pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya kung kayo po ay mayroong katanungan, pwede po kayo magtanong. Ang Biblia pong sasagot sa bagay niyo. Muli, salamat po. God bless po sa inyo. Pagpalain po tayo ng ating dakilang lumikha. God bless po. Shalom.